more night po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan naman natin ngayon ito. So ito ho yung nabalita na ito raw pong anak ni PBBM, sabi nga rito sa The Situation Report. Hindi lang yan pati yung ibang yung mainstream talaga, nagbalita na rin ito na ang nasasangkot nga raw ang anak ni PBBM. So, ngayon, sabi rito sources confirm high-ranking Bulacan provincial officials, nako po, sino kayang high-ranking yan? Officials convoy allegedly blocked PBBM's son, and then rifle reportedly drawn. Kaya nga sabi ko rito, hindi totoo, anak ni PBBM tinutukan ng baril ng isa sa mga goons ng opisyal ng Bulacan. Tapos ang reaksyon ng Malacanang, hindi totoo. Diba? Paano yun? Anong dahilan? Para hindi mawalan, hindi mabawasan ang kaalyado? Kasi kaalyado ng ating Pangulo, etong Bulacan Governor, 'di ba? Mula pa noong 2022. Ito AI generated lang ito. Pero yung pong plate number, yan yung nakalagay roon. So ano ho ba yung nangyari? Ayon po sa report, dinry nila. Sorry na tayo sa Tagalog. Pero ito tingnan nyo. Meron, kasi sabi ko, kung talagang hindi totoo yan, bakit meron show cause order? Tapos ito nga identified yung plate number yung mga plate numbers ng mga sasakyan. Diba? Kasi kung totoong involved dito ang anak ng Pangulo, hindi naman ho siya yung gumawa ng kalokohan. Siya yung hinaras. Siya delikado pa. 'Di ba, tinutukan pa ng baril. O binunutan pa ng baril. Ito nga baka gusto yung screenshot para malinaw. Ating kopya. Yan. So ang sabi po dito, ito ay may kaugnayan sa investigasyon. Investigasyong sinasagawa ng tanggapan na ito kaugnay ng iniulat na insidente ng road rage na kinasasangkutan ng isang convoy na binubuo ng 4 na sasakyan. Isang Toyota Land Cruiser na may plate number ending 966, isang Toyota Hilux na may plate number ending 1290, V1, V2 pala to, version 1, version 2. Isang Toyota Hiace na may plate number ending 1466, version 3, hindi pala version 2 puti. Vehicle 3 visit. Kala ko parang motor lang At isa pang Toyota Hiace na may plate number ending 1898. Sabi, laban sa isang Toyota Land Cruiser na may plate number NFX 2938. Yan po yung panglimang involved na sasakyan. So 4 po yung convoy. 4 na sasakyan yung nasa convoy ng isang high-ranking Bulacan province official. Nangyari raw po ito bandang kalagitnaan ng 7:45 hanggang 8:45 ng gabi nung isang gabi, 21 sa southbound lane ng NLEX. So kung southbound lane ng NLEX, galing ito ng norte, 'di ba? Pa Manila. So tinangka raw lampasan ng ng fifth vehicle. Ang fifth vehicle, ito po yung sabi sa anak ng Pangulo, yung convoy. So, sinubukan nila na mag-overtake doon sa convoy. Bakit? Bawal ba mag-overtake sa convoy? Di ba? Bawal ba? Ayon sa ulat, hinabol ng convoy ang vehicle number 5 habang nagpapatunog ng mga sirena. Pinalibutan ito at pinilit na huminto. Ayun. Tapos, humigit kumulang 10 kalalakihan ang bumaba mula sa mga sasakyan ng convoy. Pinalibutan ang vehicle number 5 at umano'y hinaras at tinakot ang driver at pasahero nito. Ano ba tong mga to? Hindi ba nila nakikilala kung sino yung sakay? Kasi tinakot yung pasahero, hinaras. So, ibig sabihin,
'Di ba? Usually pagka ganyan magbubukas ka ng ilaw, eh. Hindi nila kilala ang anak ng pangulo. Parang malabo 'yun, 'di ba? Unless talagang, tarantado lang sila. Oh, umano'y may dalang armas ang mga naturang lalaki. Natural convoy 'yan, eh. Ano 'yun, I mean, security personnel 'yan, eh. Nang lumapit ang isang enforcer upang siyasatin ang kaguluhan, agad na bumalik sa kanilang mga sasakyan ang mga lalaki at mabilis na tumakas. Hmm? Parang parang ang gulo, ano? Pero para talagang hindi ho talaga totoo na nangyari. Isipin mo traffic enforcer lang ang dumating, 'di ba? Nung, sinita na, "Oy, tangina yung nangyayari diyan." 'Di ba? Nagpulasan na sila. Kayang-kaya nga nilang kotongan yung ano, yung traffic enforcer, 'di ba? Isa pa, kung anak ho ng pangulo ang sakay niyan, hindi ho mawawalan ng PSG 'yan. Malamang sa malamang yung mga PSG ang bababa. Oo, at ang, pinakamaganda diyan, eh, pinagsasampal, pinaluhod, 'no, yung mga tao ng convoy, yung 10 kalalakihan, dinisarmahan at, pinusasan, 'di ba? Yung hindi ho nasa likod, yung nasa ilalim ng itlog nila yung mga kamay nila. Oh, tapos saka sila ngayon paluhurin at pagsasampalin, 'di ba? Oh, tapos saka papasukin sa kanilang mga sasakyan o kaya palakarin nakabuntot papuntang, presinto ng pulis. Oh. Kasi ganito, eh, kung anak nga naman ng pangulo 'yan, natural makikilala po nila 'yan. Isipin niyo nag-alisan sila dumating lang yung enforcer. Ang gulo nito, itong kuwento na 'to. Kaya lang ang nakapagtataka kasi, eh, sa show cause order, ang sabi dito, eh, suspended daw po ng 90 days yung lisensya. Pina-enhance ko lang 'yan kaya may mga ganito. Pero ito 'yan, 90 days suspended. Tapos pinapatawag nila ng, LTO ni militante, ah, sa opisina. May hearing 'yan sa 24 nitong February, bukas, mga drivers, 'di ba? Kaya sabi ko hindi totoo pero may investigation. Ano 'to, drama lang? Bakit po? Meron po pala kasing isang, panukalang batas. Pero bago 'yan, sabi ni Montulfo, eh, ano, mukhang accurate naman daw po yung report kasi nga ang nag-report daw, yung report na itinanggi itong, gawa po ni Carvajal. So ito hong si Carvajal, si Nancy Carvajal, ito po'y matagal nang nasa media rin na, ito ngayon nasa Daily Inquirer, yung nagbunyag ng pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Sabi, maaaring sakay si Bulacan Governor Daniel Fernando ng convoy na humarang sa convoy ng Presidential Son. Lagot ka sa kayabangan mo, Gob. Kasi ito pa sabi niya, sana nga raw ay pumasa na yung panukalang batas ng kanyang kapatid, itong si Erwin, yung anti road rage bill. Oh, yun. 'Di ba? Magulo, eh, medyo hindi ka panipaniwala yung kwento, yung report. Isipin niyo, hindi man lamang nila nakilala ng gano'n-gano'n, mas kinatakutan pa nila, 'di ba, yung enforcer tapos yung PSG nasaan. Kasi kahit saan lumakad yung mga anak na 'yan ni PBBM, may ano 'yan, may bantayan. Ayun nga mga kongresista nga, eh, mismo meron din, eh. Oh, may security detail din sila, eh, 'di ba? So tingnan natin yung magiging, resulta nito sa LTO. Mm. Sabi, kunyari galit si Daniel Fernando, sa korap, eh, siya din ang korap.
Naalala ko nga dati niyan eh, yung mga tumatawag ng lubakan sa Bulacan, eh persona non grata nila. Una, persona non grata. Naglabas nga sila ng resolution, persona non grata. Eh lubakan naman talaga yung Bulacan eh. Di ba? Imbis ayusin, ipaayos yung kalsada na corruption-free. Yung mga na-construct, bantayan niyang maigi, check ng maigi yung kontrata. Di ba? Kaysa takutin, pagbantaan yung mga pupuna sa performance niya sa kanyang trabaho bilang gobernador ng Bulacan. Eh, hindi naman niya mai-enforce, imposible na ma-enforce dito sa Pilipinas laban sa kapwa Pilipino ang persona non grata ng putya. Nancy Carvajal, sinong artista? Si ano? Inday ba Diday ba? Di ba? Imposible nga na di kilala eh. But anyway, so yun po yung balita, ang balitang magulo. Ito naman ang pag-usapan natin. Oh.